Check the limit. Check na bulat. Yung video sila. Story ko to. So, ayan, nakapag-settle down na kami yan sa place namin at nakapagpahinga na rin kami. So, outfit check muna si Ganda bago sumabak sa matinding lakbayan. So, ayun, nandito na po kami sa papuntang Encantadia. Tapos nagkamali ako ng ano, no? Konti na mo pag nagkamali ka ng ano dito. Makikita nyo, guys. Saan ako dinadala list? So, may parang wrong turn. Oh, eto na kasi. Ito kasi dinadaanan namin, guys. Wait lang. Kaya nga. Nagbagyo lang, napa-hiking pa. Tunog ang muka. Wow, nature. Nature trip. Tandaan to yung step. Ayaw po siya ang Aussie girl. Aussie, Aussie, Aussie gay. Guys, ayun yung nilalakad namin, no? Tapos nakarating kami dito. What the fuck, ah? Grabe guys, sa sobrang haba nga ng mga lakarin, tsaka yung sobrang mga tarik ba? Talagang napasuko nga talaga si Ganda. Diyos. So ayan nga, sukong-suko na talaga dyan si Ganda dahil parang nabawasan nga ng 10 kilograms ang kaniyang katawan. Sobrang layo din kasi at taas ng kinuha naming transient house kasi gusto nga naman talaga namin ay yung may magandang view. 3 hours later. So ayun, bago kami makapasok sa aming pupuntahan, ay may nakita kaming kainan. So syempre sa sobrang haba na rin ng nilakad, talagang inuna muna nila kanilang pagkain. Kaso nga lang guys, talagang hindi nabusog si Ganda. Sobrang konti lang na serving sila. Alam mo naman si Ganda kung kumain. Isang kaldero, tao. So ayun na nga, nakapasok na nga kami sa aming unang pupuntahan na which is ang Tamawan Village. So tip lang guys, kung gusto niyo pumunta ng Baguio, siguraduhin niyo nakapag leg day na kayo. Dahil talagang sinakitan ako ng binti at katawan nitong day 1 talaga. Tinalang may nakita kami mga cute na isla dito dahil talagang na-distract ang aking utak na parang nabawasan nga ang pagod ko. Si Taylor Swift ba yun? So ayun, natahimik na lang si Ganda sa sobrang ganda ng mga artworks ng mga Igorot. Super na-amaze ako dyan, lalo na yung mga details. Kasi lately parang nabebetan ko yung mga painting kinemerot dahil sa aming subject. So sa Baguio dito nga may mga anito nga talaga. Kumbaga may kakaiba din silang culture kumpara sa atin. Grabe guys, sobrang sakit na ng tuhod ko. At hinihingal na ako. Sobrang taas dito. Vloggeries. Pagod. Ganda na may pero yung back lang. Ang mga taga Baguio din ay iba ang kanilang language. Di ko alam kung ano yun, pero Ilocano ata. So kung alam niyo yung language nila, please enlighten me. Yung video, binibidyo kita, hinihingal ka. So alam niyo naman na may 3 dog ako sa bahay, kaya love na love ko talaga ang mga dog. And my dream dog talaga is yung mga malalaki, o yung mga nakakatakot na aso, o yung mga or something na basta nakakatakot siya. Yung gantong Saint Bernard na aso, alam ko is super gentle nila na giant. May kanong siya, okay lang ma'am? Pangalawang post. Bigyan mo siya. Ayun.
So minsan talaga may mga tao sa Baguio na parang ang hirap nila intindihin kasi hindi sila masyadong fluent sa Tagalog. At ang next na pinuntahan namin ay ang Igorot Stone Kingdom. Una po So ang ganda nga talaga dito sa Stone Kingdom kasi parang kang langgam talaga dito. Super creative talaga ng mga taga Baguio and doon time na yan may mga ginagawa pa or something na parang papalakin pa nila yan. Maganda rin sa taas yan kasi kitang-kita mo yung ano yung mga kinemeron. So talaga sa Baguio ay mas maganda kung may sasakyan ka kasi di mo alam kung paano mag-compute, kung saan ka pupunta, kung saan ka sasakay. So dito sa Baguio malaki talaga ang nagastos namin sa pag-grab or sa pa-taxi-taxi. So ayun, nagpahinga muna kami sa SM Baguio para mapahinga ang aming mga binti dahil sobrang hindi mo talaga i-expect na ganito talaga kagrabe ang lakaran sa Baguio. sarado ang katedral. So next naming pinuntahan is yung katedral. Super aesthetic or ganda titignan ng pataas na hagdan na para ka nasa K-drama kinemeron. Pero grabe, gumagapang na lang ako at nag-slide na lang ako pababa. Dahil talagang hindi ko na maramdaman yung So ayun, nagpahinga lang kami sa SM Baguio. Then pumunta naman kami sa katedral. Dito naman kami ngayon sa night market para mag-dinner. Grabe, I swear. Dito ko sa Baguio natikman ang pinakamasarap na pares sa buong buhay ko. Halata naman sa pagsubo, di ba? Inatikim ko nga rin si Steph ng tanghulo dahil hindi pa nga daw siya nakakatikim niya. Gawa nang hindi nga siya mahilig sa matatamis. So hello, magandang araw nga guys. So pangalawang day na namin ito at sinumula namin ang araw namin sa masarap na breakfast dito sa aming Planchet House. So napakasarap nga talagang gumising at kumain kung ganito ang view naman ang makikita mo. Ayan, mga bahay-bahay. Ah, dito pala yun. So ang next na pinuntahan namin ay ang Mines View Park. Nung nakarating ako dito, napasabi ko na ito pala yun. Ito pala yun yung pinupuntahan ng mga teacher ko nung elementary ako nung nakikita ko sa mga post nila. So tanghaling tapat nga kami pumunta dyan at grabe, sobrang crowded yan nung time na yan. So ayan, isa nga sa mga hindi ko makakalimutan sa Baguio ang napakasarap na strawberry taho nila. Dahil nga sobrang hilig ko sa strawberry talaga. So ang next nga namin na pinuntahan ay ang Botanical Garden. Dahil nga magkalapit lang naman ito. So puro halaman nga naman talaga dito at sobrang gaganda nga naman ito. Natural garden. Wala nga namang mga building makita mo dyan. So ayan, palakad-lakad na kami dyan na walang katapos ang mga lakad. So nakakahingal talaga ang mga lakarin dito sa Baguio. Sa mga nagsasabi nga palang malamig dito sa Baguio, oo, malamig nga pala ang hangin dito sa Baguio. Pero ang araw ay tirik na tirik nga talaga. So parang mainit siya. Tapos ang hangin naman ito ay malamig. So parang kinemerot nga siya. So ngayon ko nga lang napansin na pares nga kami ng kulay na item na nakasalubong ko. So syempre may nakita na naman tayo strawberry na ice cream. So syempre hindi ko papalagpasin yan. So ang next na pinuntahan namin naman ito ay ang Ride Park. So ayun nga, pinasakay ako sa horse ni Stephanie. Alam niyo ba guys, sa pangarap ko talaga magkaroon ng horse pag nagkabahay ako. Ala lang kasi parang aastig niya lang. So nitong nakasakay na ako sa horse, grabe, asakay niya pala sa puwet. Ang tigas kasi niya. Kumbaga parang nakasakay ka sa hollow block sa Malapad. Diyos ko guys, isa ito sa hindi ko makakalimutan sa pagpunta ko sa Baguio. Dahil parang trip ako ni kuya kasi nung binitawan niya kami at binibidyohan niya kami. Diyos ko, pinapabayaan niya lang ako kahit umiyak na ako guys. So takot ako dyan guys kasi hindi ko alam kung ano tumatakbo sa utak nung sinasakyan kong horse. Kasi baka dalhin ako sa kung saan, baka biglang tumakbo o kung ano man. Uy, paano ba? Kuya, nakatabingi siya. Kuya, ayaw mo na. Kuya, mabilis siya tumakbo. Kuya, iyak na. Kuya, ayaw mo na. Ako mo na talaga. Wait lang ma'am, yung isa pa. Kuya, tama na tumakbo. Kuya, video mo na kuya siya yung Hilain mo lang ma'am. Hilain mo lang pagtat bibilis yan. Kuya, ikaw na. Ayoko na. Kuya, tumutulong na yung luha ko. Sipahin mo ma'am. Sipahin mo yan. Hindi, baba mo yung tali. Kuya, ayoko na. Kuya, tulong. Hilain mo. Stop, sige hila. Ikaw wala kayo magugulat. Iyak na ako. Tears of joy. Sige.
Pinasakay ka na ng kabayo eh. Sa Tagaytay nga yung bangin eh. Tinatawanan ka kaya ng mga... So ayan, umexit na nga kami sa Ride Park, 32 counts. At dito naman kami nagtungo sa The Mansion. So ang next naman na pinuntahan namin ay ang Camp John Hay. Isa nga ito sa dahilan kung bakit talagang gusto ko pumunta sa Baguio. Dahil gusto ko talaga matry yung parang nasa Twilight ka na movie. Yung puro pine tree. Dahil sobrang patay na patay talaga ako sa Twilight guys, kung alam nyo lang. So we decided to travel Baguio. Wait lang, video. Ano video? Oh. So di namin alam or di namin in-expect na talagang hiking pala ang mangyayari dito. Akala namin parang tourist spot lang or something ganon. Pero hiking pala talaga siya. So hindi kami nakapag-prepare. Hindi kami nakapagdala ng tubig or kung ano man. Hindi naging successful ang tinahak namin dito. Buti na lang talaga nag-enjoy kami sa mga view. Pero natapos naman namin ang trail hanggang dulo. Sadyang sobrang uhaw na uhaw lang talaga at nanunuyo na ang lulumunan ko dahil sobrang pagod na rin. 3 hours later. So andito naman kami ngayon sa Burnham Park. Sorry. Thank you po. So, nakauwi na kami sa aming transient ngayon. Mamay lang muna kami dito sa tambayan namin dito sa transient para magkape, enjoy na view at i-feel ang super lamig na hangin ng Baguio na nakaka-relax talaga. Hello Philippines! Hello world! So day 3 na nga at eto na rin ang last day namin dito sa Baguio City. So sinimulan namin ang araw namin sa masarap na breakfast dito lang sa taas ulit ng transient house namin. So after namin mag-breakfast, dumiretso na kami sa unang destination. Ngayong day 3 dito sa Bell Church. So pagkatapos namin sa Bell Church ay walking distance lang ang Valley of Colors. So ang Valley of Colors nga pala is part na ng La Trinidad at diretso pa sa La Trinidad ay matutuntun mo na ang Strawberry Farm. Mapapansin niyo pala ay lagi kami magkakulay ng outfit dahil napag-usapan namin yon. Ang top ko na yon ay binigay ko sa kanya para magmukha siyang girl na girl talaga dahil lagi siya napapagkamalang tombits. Si Steph po pala ay BFF ko lang. Lagi po kasi kami napapagkamalang magjowa pero straight po kami parehas. At siya ay nasa Australia ngayon para doon siya nag-aaral at the same time nag-work din siya doon. So ayan, nandiyan kami sa boundary ng Baguio at ng La Trinidad. PM nga ako kung eagle ba talaga to kasi amazed talaga ako. Sobrang laki niya and lagi kasi ako nanonood ng mga videos ng mga eagle. So eto na nga, nakarating na kami dito sa Strawberry Farm dito sa La Trinidad at pinili ni Stephanie na kami ay mag-strawberry picking dahil yun daw talaga ang activity na sobrang na-enjoy ni Steph. So bumili din pala siya ng crochet na hat namin na pa-strawberry. It will act as a souvenir nga daw. 1, 2, 3. Sabaw, 1, 2, 3. Thank you po. Tama na. Ano po, ate? Thank you po. So ayun, super sarap talaga ng strawberry at super tamis lalo na fresh at bagong kuha pa lang. Dito nga kami nag-lunch sa karinderya dito sa Strawberry Farm para matikman yung tinatawag nila na sinigang na strawberry. Which is marirate ko ng 4/10 dahil hindi ako mahilig sa matamis na ulam. So ang sinigang na strawberry nga pala ay pagka matamis siya na may maasim na weird. Pero masasabi kong you must try.